I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Today is Sunday, January 25, 2026. O ayan na naman si Mang Ikmi mga kababayan. Iba na naman ang kanyang pinupunterya. See? Sabi sa inyo humanda kayo doon sa mga ibang paninira na naman laban sa Marcos administration. Ito na naman si Ikmi, 'di ba? Ano kayong alam nito, no? 'Di ba? Siya kaya ang nagmamanis diyan sa subway? Well, ang sabi niya dito mga kababayan. So, sabi dito mga kababayan sa Pilipinas Today, sa press conference ng mga complainant ng People's Impeachment laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong Biyernes, Enero 23, sinabi ni dating Congressman Defensor na sa 100 billion na ang penalty sa papagawa ng Metro Manila subway. Alam nyo guys, bago kasi magsalita, dapat alamin ano ba ang problema. 'Di ba? Anong reason? Alam mo, nagmamagaling ito. Kung si Pangulong Marcos Jr. nga hindi nga nagre-react. Siya pa kaya nawala siya sa government, wala siyang connection diyan sa subway na 'yan. Anong alam niya? 'Di ba? Madali lang gumawa ng salita istoryahay. Pero mahirap patunayan 'yun kasi pag nag-counter yung inakusahan mo at tama yung kanila at mali ka, anong balik yun sa'yo, di ba? Kahihiyan, sinampal ka, ng 100 beses, kakahiya yun Kailangan pag nag-akusa, siguraduhin mo, pero kung yung hersi-hersi, para lang sirain ng Pangulo, di ba? Hindi na uubra ngayon yun, guys. Nako, gising na ang mamayang Pilipino, sa totoo lang. Sabi niya dito, sa press conference, laban kay Pangulo daw, Grabe, matindi. Nasa 100 billion daw na penalty sa pagpapagawa ng Metro Manila subway. Bakit hindi ka nagtanong sa DOTR o kaya sa palasyo, anong problema? 'Di ba? Iyan ang hirap no? Sa social media sila tumatakbo para lang isiwalat. Wala namang sapat na ebidensya, kundi salita-salita lang. Ay nako. Ito ay dahil sa delay na dulot umano ng pagkakobra ng pondo na nakalaan sana para sa proyekto na inilipat sa unprogrammed allocation. Sigurado ka? Di ba? Ipakita mo ang resibo mo. Sigurado ka? Si Pangulong Marcos Jr. panay ang bisita-bisita niya ng subway. Ikaw wala kang aka sa posisyon tapos reklamo ka ng reklamo. My goodness, kakahiya kayo. Hindi na lang kayo tumulong. Dapat nga tumulong Palagay ko ito si Defensor guys, sa totoo lang, para sa akin lang parang naiinis siya kasi hindi siya nabigyan ng pwesto. Sa akin lang oo, yun ang datingan para sa akin. Pero kung mga ito ay mabigyan mo ng pwesto sa gobyerno, hindi ganito kakukuda Totoo yun. Well, thinking ko lamang yun guys. Sabi niya, so yung Metro Manila subway na dapat may pundo taon-taon, binabawasan nila, nilalagay sa unprogrammed allocation sa ADPA ni Defensor. Patunayan mo. 'Di ba? Hindi yung puro kalata na walang naman yung sinasabi mo. 'Di ba? Alam niyo kung bakit minsan ang isang proyekto tulad ng subway, nadidili po yan talaga. Bakit kanyo? Yung right of way guys, malalim po yan Hindi naman basta-basta yan na magbubungkal ka lang. Okay lang yung matamaan. No. Mahabang proseso po yan. Pag-usapan nyo pa, ano ba ang magiging pag-usapan nyo, saan nyo sila ititira, saan mo ililipat. Ang dami lalo na pag isang isang lugar matamaan, kausapin mo pa yung may-ari. Jesus Mariusep. Minsan ang mga tao, ewan ko ba,
Hindi naman lahat, guys. Yung iba kasi may pagka BO. Itinuring mo pa naman na, well, hindi naman lahat ng abogado. Pero kung tulad ni ni Mang Ikme, ay sus Maria Joseph, ewan ko. Samantala una nang sinabi ni Atty. Jacinto Ping Paras na naniniwala ang kanilang grupo na si Pangulong Marcos umano mastermind sa corruption sa gobyerno. Inulit nyo lang, 'di ba? Wala na ibang bintang kay Pangulo kundi magnakaw, 'di ba? Yun, wala naman silang ibang ibintang kay Pangulo, guys, kundi magnakaw. Hindi na po tayo nabago doon. Panahon ng ama niya pa yan. 'di ba? Sabi nila magnanakaw daw Marcos. Ninakaw, kaya marami sila ill-gotten wealth. Ang bilis lang mag-akusa, guys, pero mahirap patunayan. Kung talagang ninakaw nila, kung meron silang ill-gotten wealth, pera nila po yun. Kasi bago naman magpresidente yung dating Pangulo, mayaman na yan. Nagtitrade ng gold yan. Correct me if I'm wrong. 'Di ba? Umupo siya sa Malacanang. Wala namang pera ang Pilipinas. Wag niyo sabihin hindi totoo sinabi ko. 'Di ba? Wala namang kapira-pira ang Pilipinas may trilyon ba? May bilyon-bilyon? Wala. Marami bang mga hospital nung panahon na 'yon? Wala. Yung PGH nga, kaliit-liit lang yan pinalaki ni dating Pangulong Marcos Sr. Ngayon, ewan ko, ilang story yun na pinagawa ng Marcos administration sa anak. Hindi kayo naloka. Dekada na, hindi mo lang binago. Ngayon, building pa. Ewan ko, ilang story yun. Yan, mayroon tayong video dyan. You see? Ito na naman, magnanakaw na naman. Patunayan nyo, di ba? Wala namang problema dun hanapin nyo yung resibo nyo. Tingnan nga natin kung hanggang saan yung kaya nyo. Tingnan ko kung kaya nyo ang Pangulo. Yan sila. Mahilig sila gumawa ng istoryahe. Mahilig sila gumawa ng patibong. Di ba? Anong example ko dyan? Si dating Senador Laila de Lima, di ba? Pinatibungan siya ng sakanterbang ebidensya. Wala silang laban kasi kontrolado nila ang gobyerno. Pati yata ang batas, hindi gumagana. You see, pag sa iba, pag mga kalaban, ang batas gumagana, pero hindi gaano. Pero pag sa kakampi nila, sus Maria Joseph, patay ang batas, sarado. Sniper. Ganun, di ba? Ngayon, ang batas, very fair na. Kumbaga, gumagana. Tumibok ang puso ng batas ngayon. Bakit nasabi ko yun? Di ba? Nakulong si Kibuloy, nakulong si Tevez, si Alice Go. Nakulong si Bong Revilla, si Diskaya. Nakulong si Digong sa international pa. Kung sabi nga ni Katunyeng, totoo kayang-kayang daw yun kayang-kayang pigilin ni Pangulong Marcos Jr. Kaso ba naman, paano mo pipili kung araw-araw kang binastos? Inalipusta, kahit ako siguro ang Pangulo. Talagang itatapon kita. Kung pwede sana doon sa China. Di ba guys? Kaso lang, nasa Netherlands yung ICC. So, ayan. See? Ito, mga DDS to. Sabi ko sa inyo guys, pag sa DDS, ang pinanggalingan ng mga ganitong mga issue, alam nyo na yan. Nakikita si PBBM pero hindi nakikita yung si Vice President. Di ba? Anong ibig sabihin nun? Anong intensyon nila? Gusto nila idiin ng Pangulo para lang nang sa ganun magalit ang taong bayan. Jesus Maria Joseph, kung yung rally ng DDS nga nilalangaw wala pa nga 10,000. Tapos nagmamayabang kayo 2028. Ay, nako, pagtatawanan ko kayo sa Kalye Sorbe talaga. Ayan yan si Mang Ikme, guys. Naghahanap na naman siyang ibang paratang. Kasi tagilid sila wala
Wala naman sense yung mga piniresenta nilang mga testigo. Sinabi niya, ready daw ititestigo si Saldico. Bakit alam niya? Dapat nga imbestigahan ng pamalaan nito eh. So, ibig sabihin nun, alam niya kung saan ang lungga ni Saldico. O, di ba? Hindi makontrol itong bunganga na ito, talo pa yung puwet ng manok. Ayan, penalty sa Metro Manila Subway, delay na sa 100 billion na. O, wala ka ng paki doon. Ang may paki doon, yung may alam kung anong katotohanan. Pero kung yung ikaw, salita ka ng salita, wala kang alam. Walang walang bisa yung mga sinasabi mo. Yung Metro Manila daw, ito sana isa sa mga proyekto. Matapos 22. Matatapos naman talaga yan eh. Relax lang. Huwag ka masyadong atat. Di ba? Pero dahil kinuha ang pundo, yung pundo gano'n naman ang laging sinasabi nyo eh. Sa lahat, kay PBBM, pati yung mga ghost project sa iba't ibang lugar, tinambak nyo sa kanya. Di ba? Pati baha, kasalanan niya. Lahat ng pundo, kasalanan niya. Pati yung tulay sa Kabagan Isabela, kasalanan niya. Samantalang tulay ni Digong. Ng puwago ng klaseng taong ito. Mas masahol pa yata kaysa Satanas. Yan, di ba? Kinuha ko no. Ilabas mo yung pundo mo. Gunggong. Puro ka bintang ng bintang. Ikaw nga, wala ka nagawa eh. Kaya natalo ka sa kisito kasi maraming ayaw sa'yo. Para ma-Israel nga eh. Kung Sos, Mario Joseph. So yun, mga best, tingnan nyo yung mga nagko-comment. Sabi dito, naghahanap na naman siya ng ibang paninira, katangahan niya, agay. Paano hindi delay? Isinimulan niya noong 2021 na hindi pala maayos ang kaya nga guys eh. 'Di ba? Hindi naman kasi basta-basta po 'yan magbungkal ka. Ang dami po talagang matatamaan. Although expected mo matatapos sa ganitong taon. Pero hindi mo alam guys. O paano nila gagawin, bungkalin, dami mga matatamaan talaga. See? Ngayon lang nalaman na hindi nakikipag-usap sa mga madadaanang lugar. Kaya nga galit si Chavit kay PBBM dahil pinagiba niya ang Metro. Totoo yun na isa sa mga nagpadili ng project. Diba guys? Kaya nga ang hirap guys. Ang hirap magpatunay doon sa akusa niya. Dahil wala siyang katibayan eh. Oo, totoo yun. Yun naman talagang dahilan. Wala eh. Mabuti nga mga kababayan, dumating si PBBM. Dahil kung hindi siya dumating, baka mamaya yung subway yan, substandard. Kung Duterte pa ang nakaupo, ay sus. God is good all the time guys. Kaya pinalitan yung dating Pangulo. Well, ganun talaga. Dumaan sa eleksyon eh. Ang problema, raw issue sa delay. PBBM admin nakaisip at gumawa ng amendment na from 50 meters depth requirements, kailangan ng right of way. Yun ang sinabi ko guys kanina, diba? Raw bibili ng gobyerno ginawang 20 meters, kaya from 50% naging 90% completion, and subway row, laking tipid ng gobyerno sa settlement row sa subway at sa mga susunod na underground projects. Yan, tapos siya pa ang may kasalanan. The hell is wrong with this man. Yes, diba? Because his utak like a dilis guys. Yun na nga ang sinasabi natin. Hindi po basta-basta na magbubungkal ka. Na mayroon kang masasagasaan. Parang okay lang yun. Magbungkal sila, may masagasaan na bahay, mga tindahan. Paalisin lang, ganun, walang ganun. Hindi guys. Kailangan mo makipag-usap. Yun ang pinaka-importante. Maraming masasagasaan kasi pag nagbungkal ka na, okay lang sana kung lang. Pero, ang lalim yan, mga kababayan, subway yan eh. Ayan ang mga problema. Ayan ang mga problema nila. Tama nga naman yun. Di ba? Tama naman yung sinasabi nila. Pati pag-delay. Kahit sa panahon naman Digong may kasalanan.
PBBM pa rin ang punta. Tinambak nga guys kay Pangulong Marcos Jr. Oo, totoo yun. Kaya yung sinasabi natin, hindi talaga pwede at tuloy-tuloy yung pagbubungkal mo mayroon ka nasagasaan na isang yun, importanteng area para sa mga mamayang Pilipino. Siyempre, kailangan mo talaga ariglo yun di ba? Pero kapag matapos, sasabihin nyo, Duterte legacy. Yun naman lagi di ba? Yun naman lagi guys, di ba? Alalahanin nyo, panahon ni Digong, ano lang yan guys, bungkal lang. Pero ang pundo niyan, kay PBBM, ang pundo niyan, yung sinasabi ni Mang Ikme na 100 billion, yakang-yaka yan kung totoo yan. So, mas magaling ka sa Pangulo. Alam niya ang ginagawa niya. Wag kang ipal kasi, Mang Ikme. 'Di ba? Mas magaling ka kay PBBM. Anong alam mo? 'Di ba? Siya ang Pangulo. Alam niya ang ginagawa niya. Nakasubay. Alam niyo mga kababayan, correct me if I'm wrong, believe me or not, ang Pangulo nakasubaybay sa subway. Totoo yan, kahit sa ibang lugar. Nakasubaybayan sa Pangulo. Ibig sabihin, sinubaybayan ng Pangulo yan. Binibisita niya nga Ay, sus, Mario, talaga naman ito si Mang Ikme. Makapanhira lang yung puo niya nga 12 lang daw ang natapos out of 119. Hindi ka maloka. Paano mabawasan na pundo yan? Japan ang nagpupundo ng mga yan. Ewan ko ba kung anong katangahan ang mayroon dito kay Mang Ikme. Kung totoo Japan yan, hindi na kailangan ng Siyempre guys, kahit Japan mo naman ang pundo yan, di ba babayaran din naman ng Marcos administration pagkatapos na. Do you think? Di ba? Na hindi babayaran? Of course, babayaran naman yan Nababaliw na ata kung nababaliw na ata tong kumag na ito. Ay, sinabi nyo pa. Chismis pa more. Saan ka nakakita ng subway matapos overnight? Yan nga, guys. Abogado pa naman din. Alam mo, natatawa talaga ako lagi. Ewan ko ba? Yung mga salot, bira lang ng bira. Hindi alam kung ano pinagsasabi. Hey! You know, pag nagsalita ang Pangulo tungkol dito sa 100 billion, pag maganda naman yung sinabi niya, sasabihin na naman ni Mang Ikme, hindi totoo yan. Ay, naka. Ewan ko ba, minsan ang sarap talagang batukan to mga to para matauhan. So yun mga kababayan, ang bagong palabas na naman ni Mang Ikme. Oo, bagong paninira. Agay. So yun guys, ikaw nang bahalang mag-komento. See you again on my next upload. Bye. Babush. God bless Philippines. There's more. Don't forget to follow me, okay? And likes. Bye guys.